Guys, ayan. Bakbakan naman kami. Bali, magpapalit nga pala kami ng power module ngayon. BFD power module. Bali, yung chiller na to, yung brand niya is Carrier. Tapos, yung model ng chiller is 19XRB. Centrifugal chiller siya. Ayan. Makita na, binabaklas namin yung power module. Nasunog kasi yung power module niya, kaya kailangan natin palitan. Yan, pahirapan yung pagbaklas kasi alanganin yung pwesto. Tapos masyado masikip yung area. Tapos yung bolt niya sikip. Medyo tiyagaan ang taga sa pagkalas. Ayan. Tapos ito, papakita ko sa inyo yung buong itsura ng chiller. Ayan. Kita nyo. Ano pala to, nasa 500 TR yung capacity nya. Ayan. Tapos ngayon, ayan, natapos na kami magkabit ng bago. Ayan. Naka-energize na siya. Papansin nyo, may ilaw na siya. Ayan. May power na yan. Next step na naman namin is dry run namin siya. Nagamitan nga pala namin to ng software na tinatawag nila na Anaconda. Is OP kasi to sa Carrier. Pag nagpalit ng bagong BFD, kailangan mo siyang i-dry run. Ayan yung na pinaka-adapter namin. Naka-connect yan. Naka-bypass, naka-ano lang yan. Bali, hindi pa konektado sa compressor. Sa BFD lang. Ayan. Tapos ayan, tapos na kami mag-dry run. Ayan, naka-ready to start na yan. Ready for startup na. Tapos ang purpose pala nung dry run namin ay para ma-heat up natin, i-heat up yung rectifier. Is OP kasi yun sa Carrier na kapag bagong palit, kailangan natin i-dry run siya para mainit muna yung rectifier bago i-start up. Ayan. So waiting lang kami sa client kung kailan yung schedule ng startup. Punta tayo dito sa sa pinaka main controller niya. Yan yung display niya. Ayan. Makikita natin. Ayan, wala na siyang alarm. Bari ready for startup na siya. Yeah, salamat sa pagnonood guys. Baka maka-upload din ako sa next video kung startup na kami. Salamat.